Kaya ako'y nasisiyahan kahapon, nagsimula lang sa ilan lang yon, 2, 3 singers natin. Dumami, naging 4, naging 5. That's how we work. Hindi tayo nagsusolo. God is with us. And thank you kung may sasama na isa. Di ba? May sasama na 2. No? We will be encouraged. And we will be happy to do such work. If we ever sing the praises of God in heaven, we must first sing them here. Dito. Out of grateful hearts, the notes of thanksgiving, mga pagpasalamat, should spring continually on our lips, should tell of the goodness of the Lord, and magnify. What is magnify? Palaki. Ating palawigin. No? Palakihin. Palawigin. Palakihin. Magnify His holy name. All complaint, murmuring, should cease, should stop among the children of the Most High. Walay bagulbol. Ano yung Tagalog murmuring? Bagulbulan. Mareklamo. Mareklamo. Walang magrereklamo. No? We ought to be the happiest people on the earth. Amen. No? Because we have a mighty Savior in the sanctuary above. Sang part ng sanctuary above, si Jesus Christ ngayon, in the most holy place. Wala nang most and most holy. Yun ang last. No? Pag siya'y tatayo, mag-hands up na, tapos na. Babalik na siya. Kukunin na ang sa kanya. And do you think makasali tayo sa kanyang mga banal na bayan? Praying. Dapat tayo'y happy. No? Because we are here and we count ourselves na membro ng kanyang family. The family of God. Let us determine that if it costs everything, we will have heaven and become partakers of the divine nature. Ano ba yung nasa atin? Ibigay natin lahat. No? Kahit pa sasabihin natin, ay kung ako'y sasali dyan, hindi na ako makapagtapos ng aking pag-aral, which is most valuable sa inyo. Yung kurso ninyo, kaysa makapunta sa langit. Okay, kung may kurso, iba na, worldly na. Pastor, hindi ba pwedeng mag-aral ako sa sanlibutan, at the same time, be faithful sa Kanya? 50-50. Oh. Sa anong experience mo? Anong experience mo ngayon? Na-encounter mo habang ikaw ay nag-aaral? Ang experience ko, Pastor, may mga Sabbath na mga programs, may mga exams sa Saturday, may mga threatenings yung aking teacher na pag ako'y hindi a-attend, tatanggalin ako sa dean's list. Yun ang mga trials, di ba? Sa mga estudyante. And you are aspiring to be the top 10 members of the elite. Honors. No? Mga trials yun. Kakayanin mo kaya? You are still aspiring to finish. No? Yun ang mga challenges. Pag-isipan ninyo, mga kabataan. Kaya nga, binigyan tayo ng encouragement ni Dr. Alvin. 2027, hindi na ako makapagtapos niyan. Yung mga elder brothers natin, hindi na ako makapag-asawa niyan. No? Think on these things. No? Now, sa mga encouragement for this morning, ano ba talaga ang nasa isipan natin? Do we have plans for our bright future here on earth? The question is, do you have plans to have your bright future with God in heaven? Encouragement for
all of us today. Keep the faith. Keep the faith. Keep the faith in your hearts. Revelation 14:12. Anong sinabi dyan? Here are the patience Yeah. of the saints. Here is the patience of the saints. Here Kailangan ng pasensya because we are fighting a battle not with man but with the principalities and powers. Sinulsulan sila ni Satan. And Satan is more powerful than man. No? We can only win these battles if we have God. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments, not the commandments of the school or the government. Keep the commandments of God and the faith of Jesus. So keep the faith alive in your hearts. Number 2, preach the word and be instant. Anong ibig sabihin ng instant? minute men. No? Sa Bisaya pa na ay paglangay-langay. Now, God is calling you. Today, if you hear His voice, anong kasunod? Harden not your heart. Huwag mo nang isipin yung iba pong mga worldly nga mga plans. Go right with God. Isipin mo yung kaligtasan mo. No? Anong promise ng Panginoon? If you seek Him first and His kingdom, anong kasunod? All these things shall be added unto you. So, huwag mong unahin yung all these things. Okay? Unahin mo yung spiritual things. Yung material things, sa Bisaya pa na, pakapin na lang na. Okay? Additional na lang. So, preach the word. Be instant. 2 Timothy 4:2. The record. 2 Timothy 4 verse 2. Preach the word. Be instant in season. Out of season, may panahon ka or wala. Reprove. Pastor, sa mga elders man lang yan. Hindi. Para to sa ating lahat. Reprove, rebuke. Let us say, yung mga ka-level ninyo. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. No? Sa Bisaya na, pagmaymay, pagtambag, pagkoriher, okay? Pagpadasig. No? Yun ang gagawin natin. Pastor, mga youth pa man kami. May sinabi ba dito na sa mga matatanda lang ang mag-rebuke, reprove, exhort? Wala. Para sa ating lahat. Sa mga matatanda, pwede sila sa level nila, pababa. Sa inyo, pwede kayo sa level ninyo, pababa. Mga younger ones. Pwede. No? So, preach the word. How can you preach the word kung walang word sa inyong isipan at sa puso ninyo? Dahil hindi kayo nakikinig. No? The church, our officers are always planning for seminars and trainings yearly para kayo palaging ma-refresh. Ang challenge naman lang namin sa inyo is isaulo, kumbaga. Ano yung sa Tagalog? Sa isip. Isa-isip ninyo. Remember those things. Kasi mga bata pa kayo, presko pa yung mga memory ninyo. No? Full of memories. Sa amin, yun nga, hanggang sa anong tawag noon? Kasi nagka-memory loss na kami. Kulang exercise. So, kailangan namin kayo. Number 3, go forward. Go forward. Huwag yung atras abante. No? Ezekiel chapter 1 verse 12. Ezekiel chapter 1 verse 12.
And they went everyone straight forward. Whether the Spirit was to go, they went. And they turned not when they went. So wala nang atrasan. No turning back. No turning back. Ano yung kanta na yun? I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dahil when you turn back, baka yun na ang pagbalik ng Panginoon, or tinatawag natin may close of provision pa, sayang. Na. Maabutan tayo ng probation or close of probation. Yung filthy will be filthy still. Yung righteous still. You turn back. Umatras ka dahil marami ka pang plano para sa sanlibutan, para sa sarili mo. Sayang yung training ninyo dito sa dinalungan. So sabihin mo, Pastor, next year, di ba may training na naman? Sayang yung mga training ng ganon kung yun ang klase sa pag-iisip natin. We are only spiritually filled during sa seminar or sa training. Pagkatapos, wala na. Balik na naman. Sayang. Sayang yung pera, sayang yung effort, sayang yung time. No? Yun. So go forward. Number 4. Be strong and take courage. Saan natin makukuha yan? Anong verse? Joshua 1:7 9. or 9. Dito sa 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Kung ano man yung ibinigay, itinuro sa inyo, sa panahon nila, itinuro ni Moses, my servant, kung ano yung kinaman ni Moses sa kanila, iniutos. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Aasinso ka, hindi lang physically, mentally, financially, spiritually. No? Just be strong. I-connect mo yan dyan ang fight the good fight of faith. Okay? Only be thou strong. Kung anong kakayahan ang binigay ng Panginoon sa inyo, gamitin ninyo. Number 5. Restore the image of God in you. Restore the image of God. Ano ba ang image ng Panginoon sa atin? Balik tayo kay Adan at kay Eva during creation. They are perfect. Walang kasalanan. Walang pag-iisip na kung ano-ano man ng mga negatibo, kasamaan, or pangsanlibutan. Perfect. No? Yun ang goal natin. Ma-restore. Yung ating mga pag-uugali, dapat ma-restore. No? Hindi yung walang pake. Hindi pwede yun. No? Hindi pwede. Jeremiah 30 verse 17. Jeremiah chapter 30 verse 17. For I will restore health unto thee. Health. And I will heal thee of thy wounds. Ano bang mga kasakit? Sa Bisaya, kasakitan. No? Alright. Saith the Lord, because they called thee an outcast, saying, this is Zion, whom no man seeketh after. Ang sa atin ngayon is, ang Panginoon ay mag-restore sa atin, tutulong na tayo ay maibalik. Hindi tayo niya pababayaan. Pastor, hindi ko kayang makabalik. No? Kasi may weaknesses, kumbaga, ng bawat isa. But if you trust God, He will do the rest. Just do your best. Alright? Number 5. Number 6. Number 6 na ba? Isaiah 6:8. Maganda to.
Isaiah 6, chapter 6, verse 8. Anong sabi dyan? Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Here I'm. And who will go for us? Anong sagot? Here am I. Send me, Lord. Here am I, Lord. Lord. Send me. Send me. Yun ba ang sagot natin, mga kabataan? Walang imik sila. Mga No? adults lang. Amen. Sa mga adults lang, iilan nag-amen. The NYC, yes, it is for the youth. But since may mga concern na mga young at hearts, Young in faith. young in faith, no? At tayo magpapasalamat, mga kabataan, sa ating mga older ones, mga once young, na sumusuporta sa atin, no? Sila yung ating, kumbaga, source ng strength. Yung ano yan sa kadasig sa Tagalog? No? Okay? So sila ang ating pagkukunan ng lakas. Na kahit sila yung mga 60 plus na yung iba, but still 70 plus. present sila ngayon to support us. No? At sana sa sunod na mga camp meeting, dadami pa yan sila. No? Dadami pa yan sila. Now, as we conclude this time together, let us remember the words na makikita sa Ephesians 6:10. Ephesians chapter 6, verse 10. Karamihan sa atin, hindi na nagamit yung ating mga notebook, no? At saka yung ballpen. Palaging panatili sa loob ng envelope. No? Walang ma-open, walang naisulat. Kasi ang usual sa atin is makinig lang. Hindi nag-function yung mga kamay. Pero sa school, listening and writing skills yun eh. Video lead siya. Okay? Alright. Yung iba, iniiwanan na lang dito sa building, yung mga flyers or notebooks natin. Alright, Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord. Let us go forth, not just as an individuals, but as a church. As a church, strengthened by our shared faith and guided by the Holy Spirit. As a church tayo, hindi ka nag-iisa. Sa mga kuya natin, no man is an island. Hindi tayo nag-iisa. We have our God. Alam niya kung ano yung mga damdamin natin. No? He will send us to the field. Not na mag-solo tayo. Marami tayo. Hindi ka nag-iisa. Okay? So, key reminders for the final review sa atin ngayon. Be faithful. The power of faith is transformative. Sa Bisaya, makapausap. Alright? Maka-change. So let us believe in the possibility of the impossible. Mission? Possible. Possible. Okay? And let us trust in the power of God. Trust the power of God. Then, do service to Him. Our faith should be reflected in our actions. Hindi lang sa memory, pati sa actions. Usually sa mga prayers ng mga youth, ati bang na-notice? Ano yung sinasabi na sa end? Na in words, in thoughts, and deeds. Yun ang karamihan eh. Yung na-notice ko. No?
So may deeds. Ano yung deeds? Action. Gawa. Okay? Gawa. Hindi lang sa words, magaling. Hindi lang sa memory, magaling. Pati sa gawa. Yung tatlo present. Okay? So, let us serve others with love, compassion, and a genuine desire to help. Then unity. Let us unite. No? So far, ang Free Seventh Adventist dito sa Philippines, we have 10 churches na. Praise God. So let us unite the work that God entrusted to us. As members of the body of Christ, let us support and encourage one another, creating a space where everyone feels loved and valued. Amen. Tayong lahat ay importante. Hindi lang si kuya, si ate. Tayong lahat may part. So take your part. No? Share the burdens or magtulong. Let us be united in the work. Then let us grow, not only physically but spiritually. Let us continue to learn and grow in our faith. Read the scriptures and pray and seek guidance from the Holy Spirit. Mga youth, may nakuha ba tayo sa ating NYC? Wala rin sounds. No? Yung iba, nagnad lang. Yung iba, nakatingin lang. Tanggalin natin sa isipan natin na every training, every seminar, makikinig lang ako. No. Okay? No comment. Basic lang yon. Listening skills. Pero ang kailangan is dapat may participation. Di ba may grado yan sa school ninyo? Participation ang kailangan. Yun ang magpatubo, magpalaki ng grades ninyo. Hindi yung present ka lang sa attendance. No? Dapat may participation. Kahit mali ang sagot mo. Participations yun. May points yun. No? Yan. So, kailangan namin ng participation. Every speaker here gustong may nagsasagot. No? Participation yun. Then, lakasan ninyo. Pag sabihin ninyong amen, hindi pwedeng yung katabi mo lang nakarinig. Amen. No? Dapat yung speaker. No? Then smile. Huwag yung mabigat masyado yung mukha. Pastor, wala kaming tulog eh. No? Plus, early ang gising ngayon. Alas 4, pinaandar na. No? Alright. Bawiin na lang ninyo sa sunod. No? Sa pagbiyahe ninyo, pagbiyahe natin, tulog kayo. Pagdating natin doon, tulog din kayo. Kami lang ang Alright? So may God bless us all as we go forth to live lives that honor Him, our God. Amen. And may His peace be with us all. Amen? Amen. Amen. May the Lord God bless us as we continue doing His work na inintrust niya sa atin. After na lang. Good morning sa lahat. After na lang sa prayer.